Isang mapagpalang oras sa ating lahat, nandito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kasaysayan na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Ang ating kasaysayan sa mga oras na ito ay pinamagatang. Masayang sinalubong ng binatang si Quintin ang amaing si Mang Rodel. Kanina niya pa kasi ito hinihintay upang sabay silang kumain. Anak sa pagkadalaga ni Pilar ang binata. Kaya nang yumao ang ginang ay naiwan na siya sa pangangalaga ng Ginoo. Tiyong, tere po at sabay na tayong kumain. Nagprito ako ng daing. May mainit na rin pong kape. Hindi po ba ay paborito nyo ng nanay ko itong pagsaluhan? Tere na po at lalamag na ang pagkain, paanyaya ni Quintin sa amain. Kakain ako kung kailan ko gusto. Saka huwag mo ngang pinapaalala sa akin ang nanay mo. Sapat nang iwan kanya sa akin. Puro hirap na ang dinanas ko simula nang dumating siya sa buhay ko, hanggang ngayon dahil pasanin pa rin kita. Kailan mo ba ititigil ang pag-aaral mo at nang makatulong naman kita sa pagtatrabaho? Aral ka ng aral, wala ka rin namang mapapala riyan. Bulyo ng amain. 3 taon pa po, tiyong, bago ako makatapos ng pag-aaral. Hayaan nyo at ginagawa ko naman po ang lahat para makatapos ako. Saka kapag nakatapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng trabaho ay hindi nyo na po kailangan pang maghanap buhay. Ako na po ang bahala sa atin, saad muli ng binata. Ikaw ang bahala, ngayon pa nga lang ay hindi ka na mapakinabangan. O siya, umalis ka na sa harapan ko at naaalibadbaran ako sayo. Umalis ka na at titingnan ko ang tumama sa loto. Baka mamaya ay malasin pa ako sayo. Giit pa ni Rodel. Ang tanging hangad lang ni Quintin ay ang mahalin rin siya ng amain lalo na at ito na lang ang kanyang pamilya. Ngunit hindi siya magawang mahalin ng Ginoo dahil sa isang trahedya. Nasagan ang ginang dahil iniligtas niya ang anak. Hindi man lang pinanagutan ng nakasagasa ang kanyang nagawa kaya malaking pera ang ginastos ni Mang Rodel sa pagpapagamot. Subalit, hindi na rin kinaya pa ng katawan ni Pilar at tuluyan na rin siyang binawian ng buhay. Mula noon ay naging palainom na si Rodel. Namamasada ito sa tuwing kailan lang nito gusto. Madalas ay nasa inuman lang siya kasama ang mga kaibigan. Madalas pang magsugal ang Ginoo kaya madalas ay wala na itong nauuwing pera. Nang gabing iyon ay muling tumaya ng loto si Rodel. Nakasanayan na niya ito noon pa man dahil may inaalagaan raw siyang numero. Isa-isang tinitignan ni Rodel ang mga tinatawag na numero sa telebisyon. Halos hindi na siya makahinga ng mapagtantong isang numero na lang at tatama na siya sa loto. Hanggang sa tinawag na nga ang pinakahihintay niyang numero. Hindi makapaniwala itong si Rodel dahil sa wakas, sa tagal ng kanyang pagtaya sa loto ay nanalo rin siya. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Patuloy pagsigaw ang Ginoo. Sa labis na tuwa ay nagsisigaw sa labas itong si Rodel upang ipamalitang nanalo siya sa loto. Natuwa rin ang mga kamag-anak nito nang malaman ang magandang balita. Huwag mong kalimutan ang balato namin, eh. Kailangan mo ng kasama kapag pupunta ka sa opisina para kunin ang panalo mo. Abay mabigat dalhin ang 10 milyong piso. Saad ng isang kaanak. Sa tanang buhay ko ay hindi ko inaasahan na yayaman akong bigla. Lahat ng pera na nawala sa akin ay mapapalitan na ngayon at higit pa. Saad pa ni Rodel. Nakipag-inumang muli si Rodel ng gabing iyon dahil sa sobrang saya. Nag-aalala naman itong si Quintin dahil sa ginagawa ng kanyang amain. Tiyong, hindi kaya kailangang itago mo muna ang ticket mo sa loto. Baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari dyan at hindi mo pa makobra, wika ni Quintin. Pabayaan mo nga ako at alam ko ang gagawin ko. Kung magsalita ka riyan ay parang ako ang tunay mong ama. Wala kang makukuha sa lahat ng yaman ko. Manigas ka riyan, ano? Dun ka humingi sa tatay mo kung gusto mo ng pera. Galit na sambit ni Rodel. Nang gabing iyon ay lasing na lasing si Rodel. Nagmamasid lang si Quintin. Ikaw, Rodel, ang tibay mo rin, ano? Hindi mo pa isauli sa tatay niya ang anak ni Pilar. Sa bagay, baka hindi rin umalis yan sa poder mo lalo pa at nanalo ka na sa loto. Saad ng isang lasing na kaanak. Sigurado yan. Baka mamaya ay bilugin pa niyan ang ulo mo para makuha niyang lahat. Ingat ka at baka kung ano ang gawin niyan sayo. Kahit na matagal mo nang kasama yan ay hindi mo pa rin yan kadugo. Sinasabi ko lang sayo, saad naman ng isang pinsan. Kahit wala ako masyadong pinag-aralan ay hindi pa pinapanganak ang makakapanloko sa akin.
Kapag nakuha ko ang pera ko ay ako mismo ang hahanap sa tatay niya at ibabato ko siya doon. Natatawang sambit naman ng amain. Inabot na ng madaling araw ang inuman at saka nagsialisan ang mga kamag-anak ni Rodel. Si Quintin naman ang naglinis ng lahat ng kalat. Siya na rin ang nagpasok sa kanyang amain sa loob ng bahay. Kinabukasan ay napansin ni Rodel na maagang umalis ang kanyang mga kaanak. Saan kaya ang tungo ng mga yon? Ang sabi nila ay sasamahan daw nila akong kumobra ng tama ko sa loto. Pagtataka ng Ginoo, agad niyang kinuha ang kanyang pitaka kung saan niya nilagay ang tiket upang sulyapan muli ang kanyang pagkapanalo. Ngunit takot na takot siya nang makitang wala na ito sa kanyang pitaka. Quintin, Quintin, nakita mo ba ang tiket ko? Ilabas mo na. Galit na sigaw ng amain. Ako nga po, tiyo. Pero tinabi ko lang naman po. Paliwanag pa ng binata. Abay lintek kang talaga. Pag nanakawan mo pa ako, siguro ay nais mong kunin ang napanalunan ko nang sa gayon ay ikaw ang magbuhay mayaman. Ang kapal ng mukha mo. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo ay ito pa ang igaganti mo. Dapat ay ikaw na lang ang nasawi at hindi ang nanay mo. Bulyo pa ni Rodel. Pinagbuhatan ng kamay ni Rodel itong si Quintin. Iyak naman ang binata habang nagmamakaawa sa amain. Sa sobrang galit ng Ginoo ay ayaw niyang tigilan ang binata. Hanggang sa biglang nariyan na ang pinsan ni Rodel at sinusugod siya. Baliw ka rin, ano, Rodel? Ang sabi mo sa amin ay nanalo ka sa loto. Pero napahiya lang kami sa tanggapan. Walang ni isang numero ang tumama sa tiket mo. Sambit ng pinsan. Bakit? Anong tiket? Hindi ko maunawaan. Paanong mapapasain nyo ang tiket? Pagtataka ni Rodel. Tiyong, ako na po ang magpapaliwanag kung bakit nasa akin ang tiket nyo. Kagabi po ay narinig ko ang mga pinsan ninyo na lalasingan daw kayo at kukunin ang tiket nyo sa loto. Kaya nang makakita ako ng pagkakataon ay pinalitan ko ng lumang tiket na nasa loob ng pitaka ninyo. Iyon marahil ang nakuha nila. At dahil sa sobrang pagkasabik ay hindi man lang nila sinugurado kung tama ang tiket na nasa kanilang kamay. Itinago ko ang tiket ninyo. At habang lasing na lasing kayo ay sinulat ko ang pangalan ninyo, saka ko kayo pinapirma. Nang sa gayon ay hindi man ako muli sa inyo ang tumatamang tiket, pahayag pa ng binata. Nang marinig ni Rodel ang tunay na pangyayari ay labis ang kanyang pagsisisi sa panggugulpi sa binata. Hindi niya kasi akalain na nagmamalasakit lamang pala ito. Hindi ko po kayo magagawa ng masama dahil kahit ayaw ninyo sa akin ay tunay na ama ang turing ko sa inyo. Ipinangako ko po kay nanay na hanggang pagtanda ninyo ay ako ang mag-aalaga sa inyo, umiiyak pang wika ni Quintin. Napayakap si Rodel sa binata at patuloy ang paghingi ng tawad. Napagtanto ni Rodel ang lahat ng magagandang bagay na ginawa para sa kanya ng anak-anakan. Patawarin mo ako, Quintin. Matagal na panahon akong nagpabulag sa galit at kalungkutan ko. Ni hindi ko man lang napahalagahan ang pagmamalasakit mo sa akin. Simula ngayon ay pinapangako kong magiging mabuti